Boom. Ayan na. Ayan na. Dito naman sa kitchen, ayan na. Yung kulay na nabili natin ng client. Ayan na yung nabili ng client. Ayan, napinturahan na. Puro punas na lang. Pupunasan na lang natin yung ating DC panel. Okay. Ayan. Ayan na. Dito sa block 37. Tutuloy na yung sa cove niya dahil matigas na yung wall na palitadahan na. Ayan, tutuloy na yun. Okay. Ito ako, meron pa to na mga dalawa pa. Dito na palitadahan na. Ito yung minub natin na wall ng CR. Ayan, minub natin. Same din sa 37. Minub na natin yung CR nito. Ito na. Ayan, pinapormahan na dito. Then ito, ano na lang naman ito mga boss. Palitada na lang naman to. Yan, pagpalitada na, liliot na natin yung TPR niyan. Kaya next week na. Yan mga boss, dito sa ground floor, prepare na yung sa cove niya. Yung sa cove niya. Yung shadow cove, prepare na lang. Dito, nasikaso na yung electrical natin. Yung lilinyahan na to. Tinanggal na yung dating linya niya. Yan. At dito sa CR, yan, pinapalitadahan na lang, kumbaga pinantay na lang sa beam. Wala lang losing. Hindi lang, pupuusan na natin ito ng manipis lang para pag lagay natin ng waterproofing, malinis. Wala na yung kanyang poste, yung beam wala na rin. Okay na, ito yung niche nya. Halos sa 1 meter lang naman yung niche na ikakabit. Pabawasan pa natin yung hollow blocks niyan para medyo malalim. Okay? Yan mga boss, at good morning. Yan, update na ulit natin yung ating project ng block 31. And then konting pasilip din sa block 37. And then block 34. Yan, konting pasilip tayo mga boss. At samahan nyo at check na natin. Let's go. Okay, at check muna natin itong block 37. Yan, nakabit na yung ating mga grills. Okay na yung ating grills din dito sa sliding. Okay na rin. Boom. Okay na. Okay na. Simple na ano lang. Okay. Okay na yung kanyang sliding grills. Dito nabili na natin yung flashing, yung flashing natin dyan sa gilid. Nabili na natin. Finish na rin yung pintura niyan sa loob. So, wala na, clear na tayo dito. Wala na yung kalat natin dyan, nalinis na. Papatagin na lang natin to. Isabay ang pattern over nito, 27 at 37. Yan. Ayun na yung grease natin. Okay na. Hindi na nare-retouch na yung ating yung nagbagyo ng last month. Yung tumagos yung tubig niya galing sa firewall ng kabila. Hindi lang may fencing kasi yan. At waterproofing na lang natin yan. Retouch na. Ang gagawin natin dyan, yung mga crack na dinaanan, pinagrinder natin, hindi lalagyan ng epoxy. Pagka epoxy, daanan natin ng waterproofing. Kung sakali umulan at hindi na makakalusot, hindi na madadamage yung ating pintura. Dito naman, at hasplan na lang natin to. Sa back counter niya. Ito, retouch na naman tayo dito. May bagong retouch na naman tayo. Dito naman sa kitchen, ayan na, yung kulay na nabili natin ng client. Ayun na yung nabili ng client. Yan, napinturahan na. Puro punas na lang. Pupunasan na lang natin yung ating DC panel. Okay, yan. Yan na, dito sa block 37. Okay na. Ang kala na lang gusto ng client. Hindi na yan.
Halos sa finish na. Pipintura na lang natin yung pinturan. Pinturan na lang, pinturan. Then yung ilaw nito, nakabitan na lang. And then yung floated, ang mga electrical, nakabitan na lang din naman yan. Floated dito, nakabitan na lang din natin. Okay. Yan. Okay. Yan mga boss, halos patapos itong block 37 natin. Tutunover na natin ito, natapos na yung mga grills niya. Yung sliding grills niya, okay na rin. And then check naman natin yung block 31, itong katapat lang din naman niya. And then mamaya, 34 naman yung ating check. Let's go. Yan mga boss, check naman natin di block 31. Yan. Gagawin na rin naman yung ano dito. Yung cube niya, bubuhay na yung cube niya. Okay, ito. Okay. Ayan. And then ito, papabuhusan na lang natin to. Kaya pinormahan na yung gilid na yan. Kasi yung gilid na yan, malayo kasi yung biga niya. Kumbaga nakapasok yung beam niya dito. At papabuhusan na lang natin. Yan. May binaon tayo ng bakal. Yan. Tapos papalitadaan na lang naman natin to. Yan, pinupormahan na. Andun na yun, palitadahan mo. Dito. Tutuloy na yung sa cube niya dahil matigas na yung wall na palitadahan na. Yan, tutuloy na yun. Ito ako, meron pa to na mga, dalawa pa. Bali, 6. Kinut lang natin para maganda-gandang hindi siya masyadong malapad. Ito, naglalaro sa 20 cm. And then dito, 30 cm. Okay. Dito napalitadahan na. Ito yung minob natin na wall ng CR. Yan, minob natin. Same din sa 37. Minob na natin yung CR nito. Natin na. And then yan. Yung hamba ng pinto nandiyan na rin. Ayan, yung hamba. Ito yung hamba ng pinto. Ito. Tapos yung pinto nandiyan na rin. Para sa storage. Yan, napormahan na yan. Para magbuhisan yan. Matakpan na. Okay. Yan, pinapormahan na dito. Then ito, ano na lang naman ito mga boss. Palitada na lang naman to. Yan, pagpalitada na, liliot na natin yung PPR niyan. Kaya next week na. Day next week na natin na nandiyan na naman yung PPR natin. Mga PPs, nandiyan na rin. Yan mga boss, at ayan na natin kunting update dito sa block 31. Samahan nyo naman ako para update natin yung block 34. Yung mga kalipas din ng ilang araw. Ito, waiting pa tayo sa waterproofing nito. Yan, kasi na-request ng client sa admin pag natagalan tayo na magwa-waterproofing. Okay, samahan nyo ako sa block 34 naman tayo mga boss. Let's go! Yan mga boss, dito sa ground floor prepare na yung sa cove nya. Yung sa cove nya. Yung shadow cove, prepare na lang. Pina-stop muna natin dahil inuhang natin yung CR para masimulan na natin yung tiles kung sakali dumating na yung tiles nya. So naliliot na rin natin ng PPR para sa mga water line nya. Dito, nasikaso na yung electrical natin. Yung sililinyahan na to. Tinanggal na yung dating linya nya. Yan. Yan, mga bago na yan. Yung linya natin dyan. Nililinya na ng strip light, cove light, pin light. Okay. Mga bago na yan. Yung dito, ganun din. Same din. Yan, nililinyahan na rin yung nandito niya. Yan, may nakalabas na ng wire. Yan, nakalabas na. Okay. Yan na. Ito, nalagyan na ng utility. Meron na ng utility. Same, dito sa CR, yan, pinapalitadahan na lang. Kumbaga, pinantay na lang sa beam. Wala nang nosing.
Hindi na, pupupusan na natin ito ng manipis lang para pag lagay natin ng waterproofing, malinis. Wala na yung kanyang poste, yung beam wala na rin. Okay na, ito yung niche niya. Halos sa 1 meter lang naman yung niche na ikakabit. Babawasan pa natin yung hollow blocks na yan. Bawasan pa natin yan para medyo ano siya, medyo malalim. Okay. Yan. Hintayin natin yung sa heater niya para ma-layout natin dahil yung heater niya doon natin ilalagay sa kanyang laboratory dahil yung laboratory niya 80 o 80 by 40 ang lapad. Ayan. Okay na yung kanyang dito. Puro ano na lang, waterproofing na lang to and then lilinyahan natin ng waterline. Dito na sa block 34. Ayan mga boss, yan nating update sa block 31, 37 at 34. Dito tayo ngayon sa block 27 nang itutulover natin ng unit ngayong week. Yan, malinis na mga boss oh. Yan, malinis na. Then yun yung hagdan na binili natin ng pang Meralco, i-retouch na nila yun dyan sa may gilid ng grills. Yan. Saka na natin yan mga boss, may update pag turnover na natin at mapakita ko sa inyo yung before after nyan at kung magkano nagastos ng client yung unit na yan. Okay, yan ang ating update. Kaya ang update siguro na susunod natin pag hindi yung Jasmine at St. Joseph Kabuyang. At nandito na lang at ingat-ingat tayo mga boss. At kung bago ka lang sa akin channel, sana ma-subscribe mo ang aking YouTube channel. And then mabisita mo yung aking Facebook page, J. Uragon Vlog din mga boss. Okay? At ingat-ingat tayo mga boss. At bye-bye. Next see you next upload ko ulit. Let's go. Ito pong J. Uragon Vlog, napakaganda po ng channel na ito, no? Tungkol po ito sa construction. Actual construction po ang channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, panalo po kayo sa channel na ito. Napakaganda po ng mga video niya. Lalo na pong magaganda, no, yung mga iba't ibang design niya. Kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Subukan nyo pong panoorin J. Uragon Vlog na ito. Matutuwa po kayo pag pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.